Hello guys, for this video naman, share ko naman sa inyo yung experience ko nung nagkaroon ako ng dry nose ba yun? Yung parang hirap pang huminga na laging barado yung ilong mo, ganon. So, nangyari to guys noong since na napunta ako dito sa Norway. So, hindi ko pa siya naiintindihan nung that time, way back 2010. Sabi ko, parang hirap akong huminga, lalo na pag winter, ganyan. And then, lumala siya. Hindi pa ako gumagamit ng kahit ano. Yan. So, kinukuha ko lang siya yung, ano tawag dito? Basta, kasi ayokong gumamit hanggat maaari ng gamot that time. And then, lumala siya noong 2021, I think, or 2022. Basta after kong bumalik sa trabaho and pagkapanganak ko. And noong nagpintura ako ng buong bahay, ako lang kasi nagpintura na, so a little bit lang yung asawa ko doon sa mga mahihirap na part. So, hindi kasi siya mahilig sa mga ganun bagay and ayokong makipag talo sa kanya na gawin mo to, gawin mo yan. So, kung kaya ko naman and na-enjoy ko naman magpintura, ako na yung gumawa. Yan. And then, after nun, after ng pintura, grabe yung barado ng ilong ko, guys. Sobrang barado niya sa, hindi ako makahinga. So, and then sabi ng asawa ko, gumamit ka ng nose spray. Una, ang gamit ko is yung walang mentol. Teka lang. So, una, ito yung gamit ko, guys. So, ayan. So, ito. Nakatulong naman siya. Ayan. Nakatulong naman siya ng kaunti. Ayan. Pero, hindi gaano. So, nose spray to guys. So, tapos nagpatingin pa nga ako sa doktor noon. Ganyan. So, tapos, hindi siya masyadong fan. Ang mas prepared ako is itong mentol. Ayan. Mas effective sa akin yan, guys. Kaya lang, sa tagal kong gumagamit is, hindi pwede siyang gamitin ng matagal eh. Pero kailangan ko kasi. So, nagpatingin na ako sa doktor no, nagbigay sila ng gamot, anti-allergy. Umokay naman siya after na mga ilang weeks. After 1 week lang, umokay siya. Kaya lang, kailangan ko talaga ng nose spray, guys. Ayan. Kasi talagang hindi ako makahinga. Ikukan mo lang siya, ganyan siya. Tapos, i-spray ko lang sa ilong ko ng ganyan, guys. Yan. Tulad ngayon, tetong nesa ko. Magkon tayo. Konti lang. Ayan. Kaya lang may limitasyon kasi yung paggamit ng ganitong nose spray, guys. May limit yan. Hindi pwede kasi ma-addict ka talaga. Kaya lang kailangan ko kasi. And yung advice ng doktor is, yun nga sa anti-allergy ko. Kaya lang sa ako naman, ano ba binigay sa akin? Basta anti-allergy siya. Kaya lang hindi naman antok naman ako sa tablet na yon. So, antihistamine siya. And then, recently lang, siguro sa tagal kong gumagamit, yung nose ko ay grabe yung pagka-dry niya. So, parang hindi na siya effective masyado. And then, kinukulangat ako ng marami. As in, so yung kulangat bumabara talaga sa ilong ko. And dumudugo na siya. So, sobrang dry niya. So, and then, pumunta ako sa receptionist ng doktor and humingi ako ng advice kasi ayokong mag-intay talaga sa doktor. Yan. Baka sabi ko sa receptionist dito sa Norway, hi, sabi kong ganyan, may problema ako sa nose ko. Laging dry na siya, halos 1 buwan na and dumudugo na siya, sabi kong ganyan. Tapos, sabi niya sa akin, kailangan ko ba ng doktor o baka naman meron kang i-advise, sabi kong ganyan sa kanya kasi ayoko mag-intay talaga sa doktor. Minsan mag-intay ka ng 30 to 45 minutes sa doktor. Ayan, so medyo nakakirata. Tapos, magtatanong ka lang naman kung ano yung pwede mong gawin. So, tinry ko lang naman magtanong dun sa receptionist, baka may advice siya. And then, sabi niya ganyan, ano ba ginagamit mo? Dati, meron akong tablet, pero tinigil ko siya kasi inaantok ako, nagtatrabaho ako. So, ito lang ang ginagamit ko, sabi kong ganyan. Kaya lang matagal na akong gumagamit ito. And may limits kasi yung paggamit na to guys. So, sabi sa akin, gumamit ka ng ibang nasa spray, yung salt ban. Yung salt water. Salt spray. Ayan. So, ito yun guys. So, halos magkamukha lang siya ng lalagyan. Pero nose spray pa rin siya. Ito kasi halos wala siyang limit. Yung ordinary na to. Ito kasi may mentol to eh. Kailangan ko kasi merong mentol. Hindi sa akin effective yung banli lang or yung normal lang. Common yan. Pero kasi na to yung walang mentol. Tapos,
una ito lang yung ginamit ko, in-stop ko muna 'to. Kaya lang, effective naman siya, tumigil yung pagdurugo ng ilong ko. Kaya lang is, kailangan pa rin ng ganito. So, pinagmi-mix ko ngayon itong dalawa na 'to. Ayan. So, mas marami akong mas madalas kong ginagamit 'to. Ito siguro, little bit na lang kumpara before na lagi. So, nakatulong naman siya. So, ngayon, okey na yung ilong ko guys, hindi na siya dumudugo at hindi na rin siya masyadong kinukulangot. Ayan. So, effective 'to. So, inabot lang siya ng mga 2 days ganyan and then naging okey naman kahit papaano yung ilong ko. So, na-share ko lang naman siya just in case meron naghahanap sa inyo. So, makakatulong 'to sa inyo guys, 'yan. So, iyan ang isa sa ayaw ko dito sa Norway. Maganda ang Norway kaya lang may mga, advantage at disadvantage guys. So, ito na yung number 1, laging yung nagbabara yung ilong ko dahil nga sa dry air. And then, gumagamit din ako nito guys, oh, 'yan. Yung ating Vicks sa atin. Ayan guys, yan. Ilalagay ko lang siya sa sentido ko or sa noo, yan, sa sentido. Kasi guys, sobrang nakaka-relax ito sa akin. Lalo sa pagtulog. Ginagamitan ko rin si bebe ng ganito guys. Ayan. So, nakakaluwag siya ng paghinga. May nabibili yung sa kaya sobrang mahal kasi yung nilalagay sa ilong. Alam niyo yung igaganyan sa ilong. Kaya masyado kasi siyang mahal. So, ito na lang ang binili ko. Ganun din naman ang price at mas marami pa. Ayan. Gano'n din naman siya. So, ayun guys, yan ang gamit ko sa aking baradong ilong. Dati meron akong antihistamine kaya tinigil ko nga siya kasi nga inaantok ako lagi. So, ito pwede na to sa ngayon ha. Pero ewan ko lang kung dapat okay lang pagsabayin yan. Pero okay naman na yung nose ko, hindi siya, madalang lang akong gumamit na to guys. Yan. Pag talagang sobrang barado lang siya, hindi ako makahinga. Yan. So, ikukan ko na lang mamaya para mas close yung bibidyo ko siya. Yan. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, eto guys, yung mga ginagamit ko para guminhawa ang aking paghinga. Dati ito yung una kong ginamit. Yan. Okay naman siya, kaya lang hindi siya gaanong effective sa akin, yung walang mentol. So, yung asawa ko na lang ang gumagamit niyan guys. And then, ito naman yung may mentol. Yan. Kaya lang nga, may limitasyon yung paggamit niyan. So, hindi ko po siya pwedeng gamitin lagi. At nakakasira siya ng ilong. And then, ito yung in-advise sa akin ng receptionist na mas safe. Na totoo naman. Naging effective siya sa akin. So, pinagko-combine ko pa rin siya. Pero sana, doon na lang ako sa salt. Yan, sa ganyan. Mas safe kasi to. And then, yung Vicks nga sa atin na nakakatulong din para mas makapag-relax ako sa paghinga. Ayan. So, yan guys ang aking ginagamit ngayon. So, huminto na ako sa tablet kasi nga grabe ang antok ko dun guys. Meron akong video noon, I think, noong malala yung paghinga ko. So, gumamit ako ng antihistamine at saka ng iba pa, like yung prednisolone. Ilagay ko na lang guys sa description box. So, yun lang guys. Thank you for watching.